Wave muna, hi muna. Oh. Hi. Yan Yan, po oh. yung mga Tulog pinsan ang- ni Kia. Mga pinsan ni Kia, mga kabisnes. Yan. Magkakamukha sila, tinan mo. Yan, ang kanilang papa ay tulog. Hindi ko na dinidisturbo. Ayan, o. Mga lalaki na nila. Si Piang Piang. Ayan, yan si Piang Piang. Malaki na. Ayan, si Piang Piang. Malaki na. Pinsan ni Kia. Ayan, ito naman si Talia. Talia. Halos kahalan niya anak ni Buknok, no? Yan, o. Malaki na sila mga business. Si Talia po, magkasing-edad lang sila ni Kia. Buwan lang ang pagitan nila. Buwan lang ang... Grade 4 din yan eh siya. Grade 4 ka rin, Talia? Magkaising edad pala sila, no? Okay. Ang birthday nito ay September. Ilan taon ka na ngayon, Be? 9. Oh, tapos magti-10 na siya ngayong September. Si Kia ay nag-10 noong February. Eh, ibig sabihin ito si Piang Piang, ilang taon na ito? Ano? 8. 8? Ang laki, no? 3 na ako. Ah, Grade 3. grade 3 ka na? Patay ba? Namatay. Ang laki ng ano niya. Ganda babae po, no? Kumbaga malaking Kasi bulas siya maganda na yung mama pagkababae. nila eh. Ha? Maganda sila kasi maganda yung mama nila. Oo nga. Tapos nahaluan ng Pia, agoy. Agoy. Nahaluan ng dugong buknoy. Dugong buknoy. Dugong buknoy. Ito yung mga alaga ni Otol, kagugupit lang. Saksakan ng mga kulit din. Yan, ano Ang pangalan? pangalan nito, Piang. Ito si Kisis. Saan si Kisis? Ito. Ito yung si Almon Aso. Almon. Si Almon, yan. Ito naman si Kisis. Napakakulit nitong Kisis eh. Kamu. Si Talia. Gusto niyang gusto niyang lumabas mga kabisnes oh. Gusto niyang bumaba oh. Yan, si Talia ka po kami. Kisses, dali, kisses. 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 Tana, ay na. Mga bagong gupit sila mga kabisnes oh. Wala na sila mga balahibo oh. Pero pag hindi nagupitan yan, grabe ang yayabong ng mga ano yan, ang mga buhok niyan. Si Almon oh, Almon. Almon, si Kisses napaka-friendly ano, tamo. Yung, silan. Ito na, hindi na isa. Kaya inakyat sila dito mga kabisnes kasi ano sila, panay ang damba dito sa katawan no, ano yung kuko na ano si Tinay. Hindi naman yung matalas ang kuko kasi nakagupit na yan eh. Si Tinay ang inaalala ko yan. Ang galing. Ang galing oh, Diyos, dumamba na oh, dito na sa likuran ko. Kisses, andun na si Almon. Dito ka, dali, come on. Almon, come on, huwag ka dyan. Dali. Makaintindihan sila mga kabisnes pag tinawag eh. Almon, dali. Dito ka lang. Sila lang. Silang. Gusto na ganyan lumabas eh. Diyan ka lang. Okay, wag wala. Nakakatawa itong mga aso na ito eh. Bagong gupit sila mga kabisnes eh. Napasya lang ako dito sa bahay ng utol ko dahil matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakapunta dito mga kabisnes. Yung second floor nila, paakyat doon sa taas. Tapos ito yung itong kusina na to, wala to noon eh. Bagong gawa. Ano na lang din. Nung pagpunta ko dito, wala pa ito eh. Bali, espasyo na to sa labas, parang sit back. Tapos, ginawaan na pala niya rito. Ginawaan na pala niya second floor na rin, karugtong doon sa itaas, mga kabisnes. Ito yung bahay na napundar ni Otol sa kanyang, tawag nito, yung sa kanyang pagbibikiri, mga kabisnes. Dito kasi siya na lumago yung kanyang hanap buhay at nakapagpundar nga siya ng bahay. So yun, yung bahay niya na to. Pundar niya ito sa kanyang pagninegosyo bilang master bigger, no? Naging master bigger siya nung araw. Hanggang siya, naging owner na siya, mga kabisnes. Nagsimula lang sa maliit na din yun. Ipinampa 5-6 pa nga niya doon yung ginawa niyang pampuhunan nung araw. Nagpa 5-6 siya, tapos hiram-hiram doon sa mga pinsan, ganyan, para makapuhunan lang. Nagsimula siya sa 10 kilo ang minamasa niya sa pandesal. Tapos
dinaglaon, tinangkilik ng marami kasi sinarapan niya ng timpla kasi ang habol niya ay para magugustuhan ng mga mamimili. Hindi niya tinipid sa madaling sabi sa pagdating sa ingredients, hindi niya tinipid kaya ayun, dinadayo ang bikir ni Utol magpahanggang ngayon. Sa kahit ng mga malalayong lugar, sinasadyang puntahan dahil ang sarap talaga ng ano niya. Ang totoo, nagiging 3 pwesto siya bikiri noon. Kanya lang, nahirapan siya mag-handle doon sa 3 bikiri. Dahil unang-una, hindi naman parehas ang maganda ang kita. Kaya, yun, ang ginawa niya noon ay napunta sa akin yung isang pwesto noon, sa yung isang lahat ng mga gamit na yun ba? Kumbaga, yung isang gamit na yun, napunta sa akin. At tinaray ko rin. Kaya nagkaroon din ako ng bikiri noon mga kabisnes. Kanya lang hindi rin siya nagtagumpay kasi doon sa squatter na pinagpwestuhan ko doon sa bahay ko noon ay hindi siya ganun kalakas, ano? Kasi doon sa squatter sa halip nga na magtinapay ay diretso saing na lang ng bigas o magkakanin na lang diretso. So hindi siya ganun kalakas, maraming pull out sa aking ano noon. Pagbibigay noon, ang daming pull out mga ka-business. Sabi ko sayang, hindi siya nag-click talaga. Pero dito sa kay Utol sa may parting mapulang lupa ng Valenzuela ay napakalakas mga ka-business. Una-una, nakapaligid siya sa kanya is puro mga pabrika. So lahat ng mga namamasukan ng mga manggagawa, no? Kababayan nating mga manggagawa ay tag nito daanan talaga yon. Tapos tricycle at the same time may daanan talaga siya ng mga tao kasi paradahan siya ng tricycle mga ka-business. Kaya doon pumatok yung kanyang pwesto. Yung pwesto na yun, yung nag-iisang pwesto magpahanggang ngayon, yun ang pumatok na pumatok. Kaya yung ibang pwesto niya binitawan niya na lang, binintan niya na rin yung ibang gamit niya. So nag-focus siya sa isang pwesto ngayon mga ka-business, kaya lakas hanggang ngayon, malakas pa rin. Nakakasurvive pa rin sa kanilang siyempre sa pangailangan din nila sa pag-aaral kasi nag-aaral yung dalawang bata eh. So yun, ito yung naging pundar niya, yung bahay na ito, pundar niya na ito mga ka-business. Dati may mga tinapay na nakadisplay dyan, ngayon hindi niya na maihandle din. Ayaw niya kasi marami na kasi nagtitindahan dito. Nung araw kasi, mangilan-ilan lang sila ni Utol ang nakapagtayo ng bahay dito. Ngayon kasi ang dami ng tindahan, dami ng kompetensya. Kaya yung tindahan niya na yan dyan, na yung mga tinapay na nanggagaling doon sa kabilang bikiri, dinadala niya rito. Tapos di yan na dinidisplay. Tapos nagtindahan siya dyan. Ngayon wala na, hindi niya na ginawang tindahan. Doon na siya nag-focus sa kanyang pwesto talaga. Doon talaga, kompleto yun doon. Tindahan, malaking tindahan, tsaka bigger, tinapay. Yun. Kaya isang pwesto na lang ang kanyang kumbaga, doon siya nakapokus na lang, mga ka-business. Yun ang ng kapatid ko. Yung kapatid ko na to ay napakasipag din ng gumigising ng alas 3 madaling araw, pupunta sa bakery nung wala pa siyang master baker, para siyang mismo mangunguna sa pagninegosyo, pagbibigir eh. Kasi siya, master baker kasi siya eh. Tapos dinaglaon at nagkaroon siya ng master baker. Ang wala ring ibang naging master baker doon sa ngayon ay yung kapatid ko ring isa. Kasi lahat silang yung tatlo napakahusay pagdating sa bakery yun. Silang tatlo. Ay yung isa kasi nakapokus na sa pagmamaneho. 10-wheeler driver kasi siya ngayon. Kaya hindi na siya nag-master baker, nagmamaneho na siya ngayon. Ay yung isa kong kapatid ngayon, ay apat pala sila. Apat pala sila. Yan si Utol, tsaka yung tatlo ko pang kapatid. Puros mga master baker silang apat. Ngayon, yung isa naman, nag-focus naman sa trabaho na di ko alam kung saan siya ngayon. Banda nagtrabaho pang dati kasi nasa Makati yun. Sa mga building naman, sa mga installer ng mga ano ba yung sinasabi niya? Basta installer siya doon sa loob ng mga malaking building. Tuka-tuka naman sila kung saan siya ilalagay. Yun ang kanya naging trabaho. So ibig sabihin sa madaling sabi na mamasukan bilang nasa company, no? Tapos yung pangatlo
ayun na nga, yung pangatlo, kasi una si Utol, tapos yung pangalawa yun yung 10-wheeler driver, yung pangatlo yun yung nag-company, masok sa isang malaking mga kumpanya, sa mga building, ganyan, sa mga construction sa madaling sabi. Bihasa yun eh, pagdating sa mga installer ng mga iba-ibang mga installations, no? Yun, natuto yung kapatid ko sa mga ganung bagay. Kaya nakapasok sa mga malalaking construction sites, mga ka-business. Dati, ang trabaho nun ay nasa Hanjin, kung natatandaan nyo po yung nasa Subic na paggawaan ng mga barko, ay doon po yun siya nagtrabaho, yung pangatlo ko, kapatid. Ay yung pang-apat, yung pang-apat kong kapatid na lalaki. Tapos yung, iyan na nga, yung sumunod, ay yun ang nagiging master baker ngayon, mga ka-business. Siya nakatuto kasi talagang walang pwedeng tutuwang kay Utol. Naano rin yung isa kong kapatid dahil walang makuha. Tsaka una-una, mas komportable yung kapatid ko ang sumunod sa akin. Komportable siya sa ganung kapatid na kami lang. Kumbaga kami lang. Hindi na siya kumukuha ng mga tauhan. Kasi dati-rati kumukuha siya ng mga tauhan. Puro sakit sa ulo ang inabot. Puro sakit sa ulo. Papasok, hindi. Hindi naman po pwede yung bikiri na lulubog lilitaw yung magtatrabaho o gagawa. Kailangan talaga araw-araw niya nakapokus kasi siyempre yan ang pangunahing hanap buhay ng kapatid ko. Ngayon, ang kinuha niya, yung kapatid kong isa. Doon, siya nakatutok ngayon sa pagbibigiri, mga ka-business. Kaya, ang sarap lang din sa pakiramdam na makikita mo yung kapatid mo na ganito, na umasenso, gumanda yung buhay. Pinalad sa mga sa larangan ng pagninegosyo. Kasi, unang-una yung kapatid ko, wala rin namang natapos na malaking pinag-aralan, mataas na pinag-aralan. Paras-paras lang din kami. Maswerte siya na ganito na yung takbo ng buhay niya. Okay naman yung bahay niya, laki. Ka-business. Okay yung bahay niya, walang naging problema. So yun, noong siya ay nagsimula sa pagbibigiri, binata pa siya. So doon talaga siya nakakabuhilo siya nung sagsagan na siya ay nagsimula sa pagbibigiri kasi binata siya noon eh. Nakakabuhilo talaga siya, nakapag-concentrate, nakapag-isip ng maayos kasi walang hadlang. Binata pa siya eh. Yun. Hanggang sa ito na, nagkaroon na siya ng pamilya. Nung nagkaroon na siya ng pamilya, doon na binubuo niya yung plano na magkaroon siya ng bahay. Itong bahay na ito, nasubaybayin ko ito kung paano ito ginawa. Grabe katibay nito. Kasi ang mga bakal na ginagamit nito mga ka-business is 16mm. Tapos 16mm yung yung pinaka-post ay pinaka-bakal nga nakatayong ganyan. Tapos yung anilyo niyan is gis. Wala kang makikitang 9mm diyan mga ka-business. Yung pagkakagawa nitong bahay ito, grabe katibay nito. Magkagawa ng bahay na ito. Nakita ko ito eh. Sabi ko sa kapatid ko, bakit ganyan ang anilyo mo? 10mm, sobrang laki. Ang bigat nga baluktutin eh. Kasi sa pangagitong bahay, pwede na 9mm lang ang i-anilyo. Kasi anilyo lang naman eh, pang-ikot lang dun sa itatayo mong bakal. Pero hindi. Gis ang ginamit niya rito. Tapos 16mm yung mga yung nakatayo na bakal lang ganyan. 6 na 16mm. Tapos 10 ang ginamit niyang pang-anilyo. Kaya nakita ko to nung kasagsagan na ginawa ito. Napakatibay nitong bahay ito mga ka-business. Sabi niya, hindi ko po pwedeng titipirin kasi bahay ko yan, sabi niya. Naitayo niya itong bahay na ito sa mamagitan lang din ng pagbibikiri niya. Sinuwerte lang talaga ang kapatid ko, mga ka-business. Sa lahat ng mga kapatid ko, isa ito sa nagtagumpay sa larangan ng pagninegosyo. Ang sumunod naman yung babae na nasa Cavite ngayon, shout out sa iyo si kapatid kong babae na si Flor de Lisa. Nagtagumpay din yun sa kanyang negosyo sa kanilang mag-asawa. Totally ang nagninegosyo talaga noon yung kanyang asawa. So ngayon nagtutuwangan sila. Naman sila sa TV naman ang kanilang mga binebenta, mga brand new TV. Brand ng kanilang TV ay yung TCL, mga ka-business. Sila yung retailer sila. So kuha sila sa may company silang kinukuhanan, then
dinideliver nila. Minsan nagdi-deliver sila sa mga eskwelahan na maramihan talaga mga ka-business na kinakarga yan sa close van, ganyan. Kung may order, may 100 piraso, ganyan, 200 piraso, ganyan. Sa mga schools, yan. Mga governments, mga kumukuha sa kanila ganun. Kaya doon nag-boom din yung kapatid ko na yun. Ayun, nakapundar din sila ng bahay. Nakapundar sila ng bahay ngayon. Tapos nakapundar din sila ng sasakyan. Kaya umasinso din yun yung isa kong kapatid. Yung, ang sarap lang hindi sa pakiramdam. Ako na lang ang hindi pa umasinso, mga kabisnes. So, pero huwag tayong mawala ng pag-asa, no, mga kabisnes. Kasi, sabi nga habang may buhay, may pag-asa. So, siguro, kung papalarin, may awa ang Panginoon Diyos sa larangan nitong pag-YouTube natin. Baka dito din tayo, no? Baka dito rin tayo palarin. Hindi naman din alam, ang Diyos ang higit nakakaalam niyan. Siyempre, ang ating pakiusap sa Panginoon Diyos na sana magtagumpay din, no? Sa larangan ng pag-YouTube. At makamit din natin yung pangarap sa buhay. Kasi ang unang-una kong pangarap talaga rin ay makapagpatayo ng maayos, no? Maayos. Kasi noon, may bahay naman ako noon, mga ka-business. Kaso lang sa squatter nga lang kami. Ngayon ay wala na, ay salyada ko na ngayon ng kasagsagan ng pandemic na talagang sobrang hirap. At yun ang pangarap ko, magkaroon ako ulit ng bahay. Tapos natatandaan ko pa yung may pangarap kami na tinatanong kami ni Kuya kung anong pangarap namin sa sasakyan pagdating ng araw. Na siyempre, sabi nga, ang pangarap ay libre namang mangarap, wala namang bayad. So yun, may kanya-kanya kami nga sinasabi doon, no? Yung kay Intoy, Fortuner, yun. Kasi kami nun si Intoy, tapos kay Intoy Fortuner, tapos yung kay Bay Papaya, yung daw katulad kay Papa Dils na Nissan Urban na metallic. Tapos yung kay Estong, ang sabi ay ano daw, Raptor, no? Tapos yung kay Bornok ay High Ace. Yung sa akin naman, ang tinanong ako ni Kuya kung anong pangarap mong sasakyan balang araw ay yung katulad sa kanya yung premium, yung malaki, yung matangkad. Kasi yun ang gusto ko rin yun kasi unang-una madaming mailalaman at saka komportable kasi yung nakakatayo sa taas makatayo sa taas, nakakatayo doon sa loob ng van. Kumbaga, ibig sabihin, komportable kang gumalaw, kumilos. Yun ang akin. So, libre, sabi nga ni Kuya, libre namang mangarap. So, ngayon, ang mga pangarap ninyo, sabi ni Kuya, ay trabahuin yung pangarap na yan, hindi basta pinangarap lang. Bagaman sabi nga, libreng mangarap, pero kailangan to pa rin, kailangan trabahuin. Kasi kung hanggang pangarap lang hindi naman tatrabahuin, wala rin. No? Sabi ni Kuya, trabahuin ninyo, seryosohin ninyo yan. So, isa lang ibig sabihin, sa mga pagbablog, dahil ito naman ang aming pangunahing hanap buhay, dito kami kumuha ng pinaka-source of income namin. So, post pa sa mga pagbablog at yung mga tipong yung kapupulutan ng aral. At itong vlog na ito, mga ka-business, may marami tayong matutunan dito sa larangan ng pagninegosyo. Ano po? So, pagbablog is kind of business din, no? So, baka ito na rin, mga ka-business, sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, yung mga pangarap ko rin na tulad ng pangarap ng mga kapatid ko ay unti-unting natutupad. Baka dito rin sa pangarap kong ito, sa larangan ng pag-YouTube ay baka dito rin, baka ito na yon ang simula ng pangarap ko para maabot ko yung aking mga adhikain ko sa buhay. Para sa unang-una para sa aking pamilya, no? Sa pamilya pangunahin. At siyempre, darating ang isang araw ay sa kabuuan ng ka-business family ay masaya ang buong ka-business family, lalo na sila kuya at ate pagka nakita nila na natupad ang mga pangarap namin. Sa tulong din ninyo, mga ka-business, hindi naman namin matutupad ito, hindi naman mangyayari siguro ito kung hindi rin dahil sa inyong suporta sa inyong suporta sa amin. So, yun po ang aming pong hiling, mga ka-business naming minamahal, na kung hanggat maaari po sana ay
masuportahan pa ang aming pong mga YouTube channel, no? Lahat ng mga kagwangs. At siyempre pangunahin ang ating Kabisnes Official, Kabisnes TV, Kabisnes Family. So kami mga lahat ng mga kagwang ay may mga kanya-kanya ring mga pangarap sa buhay. Sabi nga ni Kuya, yung natanong kami sa bagay na yon nung kami ay natandaan namin yun nung doon kami sa Ford, no? Doon kami sa Ford, sa kasa ng Ford. Sabi niya, yung mga pangarap nyo, i-vlog nyo yan kanya-kanya at panonoodin ko. So yun, wala pa akong vlog ukol dyan mga kabisnes. Magsasagawa pa ako niyan. Kasi siyempre nag-iisip ako kung paano atake ko dyan sa vlog na yan. Siyempre pangarap ko yan. Hindi yan basta-basta, no? Kasi iyan ay isang pangarap na kailangan kong matupad mga kabisnes na minamahal. So yun, abangan nyo po yan kasi nag-iisip pa ako ng mga paraan kung paano sistema, paano atake ko sa vlog ko na yan mga kabisnes. Siyempre pangarap yan eh, siyempre natural ay bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga at saka yun bang magandang ano ba resulta, no? Magandang resulta sa vlog, no? Kumbaga sabi natin eh, quality vlog, no? Quality vlog siya mga kabisnes kasi pangarap yan eh. Siyempre na ano yan, kumbaga memories yan pagka yan i-upload niyan, ayun, masusubaybayan ng marami. Ito yung pangarap ni Kuya Buknoy, natupad nga. Memories kasi yun eh, kaya kailangan pag-isipan natin mabuti kung paano sistema ang pagbablog ko dyan kasi memories eh, no? Napakasarap lang isipin na yung vlog na yun mababalikan mo sa bandang huli, no? Mababalikan mo siya, ito yung ano ko vlog ko na to, ito yung vlog ko na to na sabi ni Kuya na mag-vlog kami ukol dito. Ito na nga ngayon, no? Ito na nga ngayon. Yun. So magkaroon siya ng katuparan, ano? Magkaroon siya ng katuparan. Ang saya lang kung mangyayari yun mga kabisnes. Pero positibo ang aking pananaw mga kabisnes na minamahal na mangyayari talaga yan. Kaya lang, i-apply mo talaga yung tinatawag na sipag, tiyaga, puspusang pagkilos. Sabi nga ni Kuya, huwag tumigil, huwag mag-alinlangan, huwag magdalawang isip, at higit sa lahat, siyempre, magtiwala ka sa magagawa ng Panginoong Diyos. Kasi yun talaga ang pinaka-number 1 eh. Kahit anong gawa mo ng gawa dyan, kung wala kang ugnayan sa ating Panginoong Diyos at hindi mo rin hinihiling yan sa Kanya at wala kang yung pagtawag sa Kanya na puspusang pagtitiwala sa magagawa niya, hindi rin mangyayari. Sabi nga eh, saganang ating sarili, wala tayong kaya. Kaya sa Diyos talaga ang lahat. Isangguni, no? Isangguni. So yun, isa yan sa ipinapanalangin ko mga kabisnes na sana darating ang isang araw na magkaroon ng resulta, no? Magkaroon ng katuparan ang aking pangarap.
Tol, alas na kami. Helmet ko pa.